Hello, Philippines! Hello, world! Hello, universe! And hello, Luzon, Visayas, and Mindanao. This is Kamusta Ka? Bagong Pilipinas again, your talk show. At dito ginaganap, of course, sa ating Bagong Pilipinas studio. So, welcome to our another episode. Episode 9, actually. May bago tayong topic again na dadako naman tayo ngayon sa OFW na taga Japan. Alright, so bago natin umpisahan, of course, this is your host, Marlene Crag of Kamusta Ka? Bagong Pilipinas. And of course are my two beautiful co-hosts, Miss Ana Ducier and Miss Alma Antonio. You wanna say hi? All right, welcome sa ating episode 9, isn't it? And then, of course, welcome mga ka-OFW dito sa ating Kamusta Ka? Bagong Pilipinas. At stay tuned po tayo dahil OFW ng taga-Japan. Okay? Alma? Okay, hello everyone. Welcome ng talk show ng bayan. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Kamusta sa inyong dalawa at sa ating guest, Miss Yvonne? Kamusta ka? Kamusta ka, aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin, nakakaraos din. O ayan, nakaraos na tayo ngayong araw na to, Miss Marlene. Alright. So, bago natin puntahan yung ating laging sinasabi na ang buhay natin parang RPM, pakilala muna natin yung ating guest na si Miss Yvonne Shera Nakazawa, OFW ng 25 years. Pero bago siya mag-hello, siyempre sabihin muna natin kung sino siya. So yan, OFW ng Japan in the field of entertainment many years ago, and was married to a Japanese man who was a retired police, who is actually a retired police general now, and a father of her children. Now she's a very successful entrepreneur and businesswoman. A matter of fact, siya yung president ng Bright Horizon Real Estate Corporation and Terra Firma Realty Discovering Horizon. Siya rin yung proprietor ng FFC Cafe and Resto sa Bigas, Silang, Cavite. All right, and we'll know more about this businesses kasi napaka-successful itong ating guest ngayon. So, presenting to you, Miss Yvonne Nakazawa. Would you like to say hi, Miss Yvonne? Hi! Magandang araw po sa inyong lahat, and I'm very happy to be here sa inyong talk show, and very happy to meet you po. Ayan, yoroshiku onegaishimasu, Miss Yvonne. Ayan na, naghapon na sila. Yoroshiku onegaishimasu. Pero bago tayo mag-proceed, siyempre, yung ating Kumusta Ka? Bagong Pilipinas, lagi namin kinokompara po sa RPM gauge ng isang kotse. Alright, so ang buhay ay naghahanap tayo minsan sa tamang ritmo. Okay, minsan kailangan natin bilisan ang takbo at abutin ang ating mga pangarap at lampasan ang ating mga limitasyon para makuha natin lahat ng mga oportunidad na gusto natin makamtan sa buhay. Minsan naman kailangan natin may pagkakataon na dapat ay mas mahina ang pagtakbo o magbagal, huminga ng malalim, at mag-ingat o na harapin ang ating mga liko-liko sa buhay. And meron namang panahon na mag-neutral tayo, di ba? Na manatili lagi sa paghinga, neutral, di ba? Pag neutral, hindi yan tatakbo, di ba? Pag sa traffic, naka-neutral. Ganun din ang buhay. Pag nasa traffic, naka-neutral ka, magpahinga, magngilay-ngilay, at mag-ipon ng lakas bago muli uusad kung saan man ka gusto paroon. So, isipin natin na ang ating buhay, gaya ng kotse, ay parang tumatakbo ang makina na kotse, ay kailangan natin ibalanse
sa pagitan ng bilis at control, di ba? Driver Alma, at ganyan din ang buhay. Alright, so sa episode na to, tatalakayin natin ang buhay ng isang dating OFW Japan. Experience niya. So itong guest natin, ikukwento niya sa atin at layunin namin na bigyan ng inspirasyon ang ating mga kababayang OFWs at kung paano maging matatag at kayang abutin ang lahat ng mga pangarap na nais nilang makamtan. Gaya ng pag-abot ng ating panauhin sa mas maunlad na kinabukasan. Ang galing ko magtagalog, no? So, ayan. Thanks to Google. Inspirasyon natin na hikayatin natin lahat na magkaroon niyang loob ng malakas ang loob lagi, no? Go nang go lang at itulak natin at magpatuloy tayo sa pag-abot ng ating mga gustong pangarap sa buhay. Ayan, okay. So, I'm so excited kasi 2 to 3 months ago na nating inaantay si Miss Yvonne para mag-guest dito. Kasi ang ganda ng istorya niya talaga. Oh, at least, Siyempre, nag-pre-briefing story muna kami. So, would you like to throw the question, Ana? Yes, of course. Miss Yvonne, can you tell us kung kailan kayo nag-Japan as entertainer po? I started going to Japan 1994 po. 1994. So, Tagal na rin, yeah, matagal na rin. So ako, nag-start ako sa Japan is 1998 naman. So yun po. Pwede niyo po bang ikwento sa amin paano kayo nagsimula dito sa karera niyong entertainer and then naging housewife na kayo? Then naging businesswoman. And then naging businesswoman Okay. and then ngayon very successful entrepreneur na po kayo ngayon. Actually po, after kong mag-graduate ng college, is naging empleyado ako ng duty free. And then, nag-try kami ng panibagong mga applications, no? But since nasa Pilipinas tayo, maliit yung sweldo. So sabi ko, hindi kayang isustain. So, habang nagtatrabaho ko, sinabihan ako ng kaibigan ko, if gusto kong mag-apply as singer. So sabi ko, hindi naman ako singer. Sabi niya, sige, try mo lang. Sabi ko, okay. Then nag-apply po kami, natanggap ako as singer. But hindi ako pinayagan ng mama ko. Hindi niya ako pinayagan. So ang ginawa ko, kinutsaba ko yung ate ko para kunin yung birth certificate ko. Kasi hindi ako makakaalis. Kasi yung entertainer kasi importante ang birth certificate muna. Yun po yung kinukuha namin. Yes po. And then after that, ilang timer po kayo naging entertainer? 6 po. 6 times. 6 timer. So after that, nag-asawa na kayo? Yes po. Okay. So yan po yung Japanese Yes. ngayon. Okay. So saan nyo nakilala si Mr. at anong trabaho niya? Sa Kochi po, sa launch po. Kasi singer ako doon sa launch. And then, mahilig siyang pupunta sa club na yung may tuturuan sila na mag-English. So kasi 'di ba ang mga Japanese is gusto nila yung matututo sila. Yes. No, so pumupunta siya doon, nire-request niya ako, yun po nagsimula. Then I heard it's retired na po siya ngayon, Yes po. ano? So, Yes po. ngayon po, ano po ang aabalahan ninyong mag-asawa sa ngayon? Ako po nasa realty business po. Okay. So, Pero before that, gusto kong ikwento niya, Alma and Ana, yung humble beginnings niya Yes, yeah. bago siya naging OFW pa. Oh, tsaka yung bago mo nakilala yung asawa mo. Mamaya na yan. Mamaya na may yun. yung humble, kasi gusto ko yung very inspirational yung storya niya from her humble beginnings since Okay. childhood. Paki-istorya nga po yung saan po tayo nanggaling Opo. bago Rags to naging riches. entrepreneur and Yes po. businesswoman. Nung lumaki po, nung bata kami is hindi kami, wala talaga as in, mahirap kami, no? So, minsan, makikita ko yung mother ko, since wala yung mother and father ko, makikita ko yung mother ko na gagawin niya lahat para lang mai-sustain kami because we are 6 in the family. Wow. So, bunso ako. Wala kayong father. May father po kami, but syempre hindi ganun ka-responsible kasi nag-alcoholic yung papa ko. Okay. So that time,
lahat kami nag-aaral. So since nag-aaral lahat, nandun yung lahat ng gastos. Sinustain kami ng mother ko sa maliit na sari-sari store na merong karinderya. And then ako yung bunso, laging ako yung kasama niya sa pamamalengke ng madaling araw bago ako pumasok. So kahit na antok ako, isasama niya ako. So papasok kami sa school, bago kami pumasok sa school, pag yung times na hirap kami, meron yung time na kailangan mag-igib kami ng water para sa kapitbahay, para babayaran kami ng 12 pesos. 12 pesos. Per Anong pail. 19 yun? Mga 1979. Malaki na yun, ano? Opo. 12 pesos. So, 12 okay. pesos. So, mag-iigib kami ron kasi yung asawa nung kapitbahay namin is nasa Saudi. That time, pag nasa Saudi ka, mayaman. No? So, nag-iigib kami doon bago kami papasok. Then, yun yung mga baon namin. Ibig sabihin, nasubukan yung mag-igib nung bata kayo? Ay, yes po. Opo. Hoy, Alma. Mag-iigib kami kasama ko yung kapatid kong lalaki. Let me stop you. Yung pag-iigib sa Ilocos Salawag noon, wala pang nawasa. Nag-iigib kami sa river. Nag-igib ka rin? Yes, at kaya ko yung banga na hindi ko hahawakan. Oh, talaga? May acrobatic pala kayo, Miss Craig. And that means maganda yung kwan mo, Oo. yung posture mo. Kaya, okay, counting ang aking posture. But anyway, continue. Ayan, yung pag-iigib. Yan po. Then, I finished my studies ng ganon. Kulang sa mga school supplies. So, may mga namimigay ng mga pisong papel. What you call pisong papel, this is a program na yung mga poster parent sa mga church, no, magbibigay sila ng mga Giveaway? opo, mga school supplies doon sa mga mahihirap na bata. So, isa ako doon sa pumipila. Kahit mahaba Gaano yung katagal pila. ang pila? Mahaba po kasi minsan 1 hour kang pipila. Para dun sa school supplies. School supplies. So, O may di pila ba, ako may doon. pila din sa UNLAD, sa AICS, at saka sa AKAP. Gandang gobyerno, no? Merong free school supplies. Lahat ngayon pinipilahan, pero grabe, ilang oras ka nagpila? 1 hour po, minsan 2 hours. Depende kasi sa pagka yung mga maraming participants per barangay. Or per barangay to, sa barangay na ganito. So, pipila kami doon. So, that time, pag nakakatanggap ako ng papel, no, very happy. Kasi gusto kong mag-aral. Dahil ang sinasabi nga, yung pagiging mahirap mo, pwede mong putulin eh. It will all lies to you kung ano yung iseset mo sa sarili mo. So, ako noon, sabi ko, bata pa lang ako, nakikita ko yung hardship ng parents ko na sabi ko, I wanted to be, hindi naman ako yung yayaman or magsisikap ako, pero yung iba sa pinagmulan ko. Hindi ko kailangang maging mayaman na mayaman eh. At least hindi ma-experience ng mga anak ko kung saan ako nanggaling. At least naisip mo yung parang gusto mo umahon sa buhay. Yes. Opo. Hindi katulad ng iba, stable na sila doon, consistent sa mahirap na buhay. Yes. Kasi nakikita ko yung mother ko noon, minsan pag walang trabaho, magbibib siya ng ratan, na basket. So syempre, dahil bago pa lang siya, nagdudugo yung kamay niya. Eh ako yung taong very emotional ako eh. So nakikita ko yung mother ko, nagbibib siya ng ganun, dudugo yung kamay niya. Sabi ko, ma, nagdudugo yung kamay mo. Sabi niya, yung dugo ng kamay ko to, eto maglalaman sa sikmura mo. Wow. Iyak ako noon. Sabi ko, bakit hindi pantay? No? So sabi ko, ma, promise ko sa'yo, magtatrabaho akong mabuti, mag-aaral ako para mabibigyan kita ng magandang buhay pag malaki na ako. Which is, pinilit kong matupad. Nakakabait na bunsong At anak. saka ang ganda, yung hindi lang siya nagtigil doon. Pakikwento nga rin yung para lang magkaroon ka ng extra money, tinuturoan mo pa yung mga ibang estudyante. Yes po, opo. Nagtuturo ako sa ibang student para lang, kasi wala akong baon eh. Tuturuan ko sa assignment nila, babayaran nila ako. So may baon na ako. Tapos sasabihin ng teacher, si Yvonne, dahil nag-aral na to, ako na yung bigay ng Nutriban. May Nutriban na ako, hindi na ako Naabutan mo yung Nutriban? Miss Craig, naabutan naabutan mo yung ba? Nutriban?
Hindi ko alam kung Notre-Ban. Ang alam ko, nagpapadala sila ng kwan. Sa Davao ako Julie Bake nag-elementary. Shop lang, tsaka Red Ribbon lang naabutan ko eh. Sorry ha. Sorry. Wala pang red. Basta ako kontis. Notre-Ban. Wala akong Notre-Ban, pero Nutriban yung dahil- parang kidding oatmeal. aside, talagang napakasarap ng Nutriban na Yes yan. po. Ba't hindi pa naibalik yan ngayon? Saka may milk powder na Yes, kasama noon. Hindi ko alam kung parang oatmeal yun eh. So, Hindi. Arena lang Sa amin, yun. sa amin. Sa inyo. So, ano ma'am yung hindi mo makakalimutan sa iyong nakaraang buhay, yung kahirapan, ano po ang hindi nyo malilimutan? Yung nakikita ko yung struggles ng mama ko, katulad yung kanina, nagwi-weave siya lahat. Basta- Lahat gagawin niya at sasabihin niya lang lagi na kahit na gaano tayo kahirap, dapat lalamanan niyo yung mga utak niyo. Kasi yan lang ang mag-aalis sa'yo sa kahirapan. Ayun. So, ngayon, naging OFW ka na. So, ano naman ang magandang nangyari sa'yo? As Yun, OFW. nung naging OFW ako, marami rin akong struggles. Yes. Kasi being an OFW, hindi ganun kadali. Ang unang Yes. kalaban mo dyan, yung homesick mo. Yan. No? homesick. Pangalawa, Loneliness. kailangan mo mag-ipon, kailangan mo Yes, magtipid. ipon. Sometimes yung family dito, akala nila ganun kadaling kitain ng pera sa Japan or Yes. sa ibang bansa. Ilang Yes taon ka po. nagsimula nag-OFW? 24. 24 na. 24. So, pagka ganun, ang iisipin nila, ihingi lang. Aha. No, hindi nila alam kung saan ang galing. Pero kami, mga kasamahan ko sa sa Japan, mag-chip in kami ng pera namin para sa pangkain namin. Para hindi lahat manggagaling sa bulsa namin. So hati-hati kami every week 'yon. Minsan puro ramen lang, minsan puro gyoza lang, pero nakakaipon kami para pag magpapadala kami. That time kasi wala pang walang mga social media. Wala mga Gcash. Wala. Hello, Puro Gcash. maguhulog ka lahat ng sulat noon. So, ang hirap na maging Yung sulat, OFW. linalagyan nyo ng pera. Yes. Sa Ay, may pwede. litrato. Yes. Hindi na Yung nawawala. iba, nung araw kasi yung sister namin, Nakaka-experience kami. ano, yan. yung pera ilalagay sa gitna ng picture yon. Ipapatong yung pera sa loob ng ano. Oo, kasi wala pa Pero noong nininervous na yung Gcash. nagpapadala kasi baka mawala. Yes. Oo, true. yun. Naranasan ba yung tape na ilalagay yung pera, binibilot doon? No? Ayan. Ba, ginawa mo, mukhang ginawa mo yan, Alma. Binibilot na yung pera doon. Halimbawa, isang lapad, ibibilot doon para ano. O hindi Minsan kaya lalagay sa sa mga chocolates. packages. Sa chocolates, ilalagay. Pero wala naman nawala. Wala naman. Ay, thank you God. Anyway, so, ayun. So, yung mga hirap mo doon, nung panahon na yon, ano yung mga struggles nyo that time? So, naging singer po kayo, di ba? Opo. Struggles ko that time is nung napunta ako sa flybooking na tinatawag na if ang aking bookings Osaka, napunta ako sa ibang lugar, doon ako dinala. So, ang hirap dahil walang Illegal ka dun eh. Illegal. So, Flying sinama booking kami, tawag yes. Flying Sinama booking. kami sa mga Japanese na Yes. na club. Yes. So, ang mahirap doon, yung discrimination is sobra. Oo. Since nagyeyelo, ang mga Filipina cannot sit down sa couch. Doon ka lang sa labas. Hindi ka rin pwedeng kumain pag gutom ka. Kailangan, mayroon kang client na pupunta, siya yung mag-order ng pagkain para makakain ka. So, andun yung lahat ng discrimination. So, hindi ko maintindihan. May client. Ano yung client? What do Yung you mga, mean? yung papasok Yes. na Sa, guest. sa bar. Sa bar. Oh, so may upuan sa labas, tapos meron yung magagandang for the guest na mismo yon. So, Apo. hindi ka pa pwedeng pumasok pag wala ka pang Sa guest. Walang Wala ka guest pang po. guest. Opo. Wow. It's different kind of system naman na meron ang Japan Entertainment doon. Ngayon. So, dahil 25 years ako nagpapadala ng talent. So, kasi flying booking siya, may discrimination talagang mangyayari, no, sa kanya. Pero napakahirap ng sitwasyon nila pag ganun. Medyo illegal kasi. Kaya, Oo. matatanggap nila ang Hindi discrimination. saka kung ano-ano na lang itrato Saka hindi sa'yo. naman yun ang normal talaga na Yes. sitwasyon. Pag normal lang ang ano mo flight. So, Miss Yvonne, so hindi legal yung pagpunta mo doon? Legal po yung pagpunta ko doon, pero dinala ko sa ibang Ibang employer. lugar. Yung kanyang promoter.
Opo. ang illegal na dinala siya sa ibang Sa ibang ano. Another production bar. or Ibang another production. bar. Yung kontrata Bakit niya, ayaw mo Tokyo. doon sa una? No, kasi yung pag-alis ko po, alam ko doon ako sa lugar na yun eh. Kumbaga sa Gunmaken ako, then dinala ako sa Tokyo. Parang ganun po. Actually, yung mga employer parang natututunan din ng mga talent na mag-flying booking na sila, mag-illegal din. Kasi dahil din yan sa mga promoter. Sila ang gumagawa niyan para dalhin nila yung mga entertainer sa hindi tamang kontrata. Hindi ba pwede kunwari mag-guest lang? Mag-guest sila sa bar na yon for a week. Parang Hindi guest. pwede. Bawal. Bawal yun. Pag Bawal nakakontra ka, bawal talaga yun. Bawal. So hindi ka talaga pwedeng kumanta o magbigay ng production or Kung entertainment. saan ka nakakontrata, program. dapat Doon ka doon lang. ka lang. Doon lang, ngayon. Yes. ngayon. Oo. Yes. Pero at that time, Hindi, ganun din. Hindi pa ngayon. Noon pa, ganun na talaga. Ay, oo. Pero may mga promoter talaga na mga illegal. Doon sa Japan. O kaya pakisabi sa mga maging gustong mag-illegal, bawal. Bawal yun na. Kontakin nyo ako pag gusto nyo mag-Japan. Ayan. That is sasabihin ni Ana lahat From ng mga 21 rules. years old to 30 years old. Bawal yung 18, 19, or 20. Kailangan 21 ka na. So, meaning to say, may mga talagang struggle siyang mga nadaanan, mga Oo. hindi niya Yes po. unexpected na Ano yung Miss mangyayari sa Ibon? 6 years kang ganon? Hindi naman. Hindi naman po. Isang beses lang po. Isang na-fly. beses. Oo. Okay. And yung mga iba mong bookings, Okay naman po yung ibang bookings. Medyo nagkakaroon lang ng pagtatalo lagi sa mga Japanese kasi syempre culture iba. And then may Tensho kasi kami noon. Tensho is manager in Japan yung nagmamanage. Yes. No? Meron kaming Tensho noon na hindi nagbibigay ng mga back pay. So laging away. So pagka ganong hindi binibigay yung back pay, yung mga kasamahan ko, sinasabihan ko na hindi kami papasok. Magwewelga kami. So, pang ilang biyahe mo nakilala mo yung asawa mo? Actually, nakilala ko siya sa first na biyahe ko. First biyahe pa lang. So, Then, opo, tuloy-tuloy na inano ka na niya. Opo. Binakurang ka na niya. binakuda na. pero sabi mo 7 years kayo, di ba, bago kayo kinasal? Opo, nag-talent po muna ako. And then, nung nag-talent ako, dire-diretso ako, pinupuntahan niya ako kung saan ako nandoon. Wow. And then, kahit malayo, pupunta siya. And then, Joren 1999. Okeksan ang tawag doon. So, kahit saan ka mapunta, probinsya, Yes city, po. nandun siya. Pumupunta po siya. Pero interesting yung paano sila nag-meet. Nagkaroon lang ng misunderstanding or issue between the client of Kwan sa bar ni Miss Yvette. Tapos nagkita sila sa police station. Sa police station Pag-istorya yan. kayo nag-meet? Okay. At, Kasi naman po police yan. yung asawa mo, di ba? General. Kasi, Hindi mo siya nakilala sa bar. nakilala, General, Police nakilala General. namin siya sa bar una. Then, nung nagkaroon ng problema, pinuntahan namin siya, nagpatulong po. So, doon na nagsimula ang love story niyo. Okay. And the Pwede love natin- story started. Oo, Ayun. May Ang spot ganda, ba no? nung una mo siya nakita? Sabi ko, ang gwapo nito Ah, Angkad. Okay. So, Marunong general pa. mag-English. Marunong ma-English. So, nagkaroon ka na ng konti talaga. Actually, nung first time nung magkita, nung pinakilala, okay pa naman. Pero nung bumabalik na, Miss Yvonne, dyan na yung So, request mo. natipuhan ka rin sa, alam mo, medyo crush ka rin niya. Okay. At binata, di ba? Divorce po siya. Divorce. Oy, so parang ang gandang gawing movie, direct. Di ba? Pwedeng gawin ng movie na yan, no? So anyway, so after that, so you fell in love, the rest is history. Tapos, Puri mo, nagkaroon ng gulo para lang ulit magkita sila dun sa police station. Yes. Pinuntahan mo siya. So, sinadya na magkaroon ng gulo. Destiny. Destiny yun. Oo. Yun. So, ikwento mo ngayon, Miss Yvonne, yung unang yung pagkikita. Actually, yung pagkikita namin ng una, normal lang na pinakilala Miss Yvonne. Gusto niyang magkaroon ng kakilalang Filipina na magtuturo sa kanya kung mapapractice niya yung English niya kasi magaling siya mag-English. So sabi niya para para meron siyang libangan pagkatapos ng trabaho. Kasi Japanese, kahit na gaano ka busy yan, pagdating ng hapon, mag-iinom, magre-relax, di ba ma'am? Yes. oo. Magre-relax talaga Saka sila. bibihira ang marunong mag-English ng panahon na Yes yun. po. Oo.
At saka mukha na rin siyang cute na Haponesa for sure many years back, di ba? I'm sure she looks Kawaii. she looks Japanese Yeah, actually, right? yeah. So na-attract yung si Opo. Kuya General Police. so General Police, ha? no, Merong ano. Police General Malaki ba sahod actually. ng mga Police police General. sa- Wow. Hindi Hindi masyado. naman, hindi masyado. Not like in the Philippines. So ano yung kultura na nag-adjust ka ba nung nag-asawa na kayo? Opo, sobrang adjustment. Kasi iba yung iba yung way of treatment lahat. Katulad sa Pilipinas, pag nag-asawa ka, syempre, hindi katulad sa Japan na submissive ka talaga lahat. Pagdating, bibigyan mo ng slippers yan. Pagpapalitin mo ng damit yan, maliligo yan. Paglabas niyan, kakain yan. Di ba sa Pilipinas ganun din nung panahon natin? Yung ating Hindi masyado. generasyon. Hindi masyado. Doon, sobra doon. Sobra talaga. Talagang gagawin mo lahat. Bilang isang housewife. Oo, Opo. mahirap maging Diba? housewife ng Ng Hapon, Japanese. Ay, kaya pa, ano naman yung Balik ka naman geisha? sa Pilipinas Geisha tayong is pinagsisilbihan. How to diba? become a woman and a wife? No, iba ang geisha. Mga ano na yun, Entertainer. parang sa mga movie na yun. Pero mga nung araw yun, samurai time. Mga samurai time yun. To how to become a woman the way you serve a man and gano'n. Yeah. So, yan sa Japan, mga Japanese talaga, they expect you to be a real Japanese housewife, chinelas, gano'n. Sino nagturo sa'yo? Wala. Yung kwento ng Ano mga na yun Kultura eh. na lang. Instinct na yun instinct eh. na yun eh. Pag nag-asawa ka kasi, kailangan papakita Tsaka mo nakikita mo lahat. sa culture nila Opo, sa yun So, eh. handa ka nang tanggapin na magiging asawa ko to, magiging asawa ko ng isang Hapon. Kasi ganun dapat ang isang asawa ng Hapon. You have to serve your husband, di ba? Ako kasi marami rin akong ligawin na Hapon, pero ayoko nang akong nagsiserve kasi. Ikaw ang Gusto ko ako Ako siniservan. rin, gano'n. Pero pag ako naman nagmahal, slave to love. Syempre, ako, automatic kaya kong naman gawin. yun, Lalo na matik pag yun. gwapo, di ba? Sige, silbihan. Di ba? Lalo na pag mabait, Tinanggap. okay Pero yan. marami kayong matututunan. Yes. Oo, syempre. So, dahil sa ibang-iba eh. Sa culture nila na mararamdaman mo na you are a woman, you are a wife. Yung ganon. Yun ang mararamdaman nyo. Yun yung iba. And then, kunyari, bumalik ka na rito sa Pilipinas, na-divorce ka, single ka na, wala ka ng Hapon na asawa, you are a better wife and woman na after that. Yes, Magandang that's training ng Parang mga yes. Yes, Training as a magandang wife, training. no? yeah. maging Japanese wife. Yeah. Oh, that's why pala sa Amerika noon, gustong-gusto ng mga Amerikano, mga Japanese at saka mga Asian wives. Asian kasi wife, oo. very submissive. Pero nakuha Submissive pala tayo. natin sa Japanese way, no? So, ayun, ano naman yung kultura ng in-laws? Paano? Yung sa in-laws naman, okay naman yung in-laws. Kaya lang, since yung quote-and-quote na entertainer, hindi maganda syempre yung image yun, no? Sa kanila, since ang first wife ng husband ko is a 12 times na senator doon. So, Sino yung 12 times senator? first wife niya. Oh, wow! Because divorce po sila eh. So, first wife niya is a 12 times senator doon. So, General siya. hindi maganda yung image ko, syempre, dahil Oo, compared to her. compared to her, no? So, nagkaroon ng comparison doon. And then, syempre, may mga images din ng mga Filipina na gumagawa na hindi maganda na sinasabing, pagka matanda na yung Hapon, kahit na anong tanda pa niyan, pwedeng pakasalan niya ng Pilipina Pilipina basta dahil may sa pera. no? So, nung time na watching TV kami, ipakita yun yung 70 years old is magpapakasal sa 18 years old. Oh my goodness. So, narinig ng biyanan ko. Mother-in-law, oo. Sabi niya, okay lang yan, basta may pera. Sabi ko, oo, kasang, suren janay desu ka. Meaning? Sabi ko, hindi po ba ako masasaktan dyan sa sinasabi nyo? Sabi niya, ay sorry. So, talagang ang Japanese kasi diretso magsalita eh. Hindi sila katulad natin na hindi ako magsasalita, baka may masaktan, pepreno, or ang Japanese hindi. Dire-diretso. Katulad nga ang sinasabi ko, kung nakakapagtayo, kung sa dami ng tinawag sa aking baka, kasi ibig sabihin ng baka is tanga. So sabi ko, sa dami ng bakang inabot ko sa asawa ko, baka may rancho na ako ngayon.
Totoo Wait po. a minute, yung word na baka is Bad words tanga. yun. Yeah, bad words. Japanese baka. Bakero. Hindi, mura na yun. Mura na yung bakero. Oh, mura na ba yun? Mura na Sorry. yun, oo. Anyway, so, ang dami mong ganon. So, pero, paano mo na-take lahat yun? Kasi ako, I was thinking na galing nga ako sa mahirap eh. Mahirap nga kami. So, okay na sa akin yung buhay Kaya na mo yon na naka-level up ako ng konti. But since na-experience ko yung discrimination and hindi kami tanggap ng family, so sabi ko, kailangan lahat ng magiging anak ko or ng anak ko is magkakaroon ng degree para mapansin nila kami. Which I did. Yeah. No? Okay, So that's yung mga anak ko ngayon is talagang mga professionals na, and then Isang nagre-reach, doktor. yes, nagre-reach out na yung aking mga hipag. Nagre-reach Okay. out na sila, kamusta na, ganyan. Not Yeah. like dati na ignored talaga. So ngayon, sabi ko sa mga anak ko, kailangan aayusin nyo yung mga status nyo. Kasi that's the start na makikilala tayo ng mga nyo. Tama. Mga lolas nyo or mga aunties. relatives nyo sa Japan. Yes. So, pakisabi, doktor, may surgeon ang anak niya sa ASEAN So, Asian. Hospital. Alabang ASEAN. Medical Ano ba yan? Asian Lagi kong doctors. nakuha Asian At least Hospital. may doctor ka na, Yeah, no? resident diba? doctor, Dalawa ba doctor surgeon. mo? Yung isa po, nag-cum laude po sa Lasal pero nag-aral uli sa San Beda. Nagde-derma po siya doon. Oy, maganda yan. Pwedeng sampulan ako, ha? Pwede. So, Pwede. ayan, so, kasi gusto nating malaman na minsan napapahiya ka, nabubuli ka ng sarili mong in-laws, ng mga taga sa lugar na pinuntahan mo. So, sabi mo, ay, mas mahirap pa nga yung ng mga nangyayari sa akin. Okay na to, kakayanin ko to. Basta, oo nga, if doesn't kill you, that's fine. Yes. Di ba? At saka ano naman po once na meron kang pangarap, pag hindi ka magfo-focus doon, mami-misalign ka eh. So ako, dahil I have my own dreams, kahit na nasasaktan ako, I'm beginning to, mamaster ko yung emotions ko. Kahit na, Pinigilan. kahit na sakit na ako, mangingilid yung luha ko, May pero goal ka nakasmile ako kasi, kasi I have my own goal. Yes. Yun, hindi mo kasi makukuha over time eh. Kahit na sabihin mong gusto mo na matapos, kahit na higitin mo na yung time mo, pero may mga problema na dadaan. So talagang preparations mo, acceptance mo lahat. And then syempre, laging sa Kanya. Kay Lord. So yung trust mo yung buo. holding a dream is yung makapag-ipon ka ng marami para makabalik sa Pilipinas at magnenegosyo. Parang ganun, Yes no? po, opo. Kasi that's the only way na, sige, pag marami na akong maipon, sige lang. Kakayanin natin to. Parang Yes po, ganun, opo. di ba? Kasi gusto nating sabihin sa mga kababayan natin na talagang dapat meron kang goal. Ano yung gusto mong pupuntahan? Mag-ipon. Lahat naman ng Miss Yvonne, mga saan mo na nag-OFW. pinanganak ng mga anak mo? Philippines. Philippines. So they are Filipino. Japanese citizen or? Filipino po, yung aking bunso na culinary is yun ang Japanese. So, tatlo sila, no? Apat po. Ay, Tatlong babae and one baby boy. Oy, yung baby boy ilang taon na? 14 po ngayon. So, balik tayo. Nung pinanganak mo na yung mga anak mo, paano yung mga in-laws mo? Accepted sila? Accepted po. Tapos nire-respeto naman yung mga bata. Yes po. Mahal naman yung mga bata. Kasi that time nung pinanganak ko yung anak ko, hindi pa kami kasal eh. Kasi bawal nga kami magpakasal eh. We waited na mag-retire siya. So, hindi pa po kami kasal noon. So, ang nag invite sa amin papunta sa Japan is yung biyanan ko. Hindi namin magamit yung pangalan ni Papa. Bilang asawa. Yes po. How long did it take you to wait? 7 years, diba? 7 years. 7 years. Wow, talagang 7 years. Yan yung mga sinasabi nila. Pati sa marriage, 7 years each, di ba? Maraming issues sa 7 Parang years. kami ni, Pero after 7 David. years, 7 years yun, ma'am. successful. Puro, yun, everyday kaming akong maghuhulog ng sulat. Imagine, kasi wala Wala pang pang social internet. media. So, nag-base ka ng Manila? That Cavite time? po, Cavite. No, when yung hindi pa kayo married, umuwi ka ng Manila with your children. Opo. Tapos nagsusulatan lang kayo. Sulat lang po siya, hindi naman siya susulat eh. Ako lang yung magsusulat. Ay, walang long distance. Di ba pwede ka naman pumunta sa Ang mahal RCP? po. Ang mahal. Ang mahal kasi card that time card. Oo. Pagka yung card mo, binili mo, 100 yen or 400 pesos or 500. Depende sa rate.
ang bilis nung patak Wala pang ng 10 metro. minutes yun. Wala pang 10 minutes, naubos na. Ang ginagawa ko noon, yung may mga boyfriend ako abroad, tatawag lang ako ng 2 minutes. Sabi ko, call me back. In this number, I'll wait for you. Pwede naman Parang yun. ganun, di ba? Anyway, so yan yung kanyang istorya ng kanyang buhay no sa Japan. So, minsan mahirap yung mixed culture. Ang Yes dami po. mong pagdadaanan at minsan ako culture shock. Sila rin ako culture shock doon. So pero naman hindi lang doon sa Japan yung nabubuli ka o parang may racism. Dito rin sa atin. Pilipinas Pag din, marami hindi ka din. kasama sa alta sosyudad na matataas, mag-asawa sila ng That's normal true. na mga low middle class o middle class Sabi mo, lang. pinapanganak mo ang anak mo dito sa Pilipinas? Hindi sa Japan? Hindi po. Si Alma ang Kasi layo. hindi kami kasal ang before. layo. Ganun ba? Okay. Cut na punta sa anak ulit. Pero anyway, so dito rin may racism din. So wag naman sabihin na sa Japan ganun talaga. Pero any part of the world, even in the States, you know, they are racist towards darker skin. You know, kung makapag-asawa ka rin, lalo na yung may mga pangalan sa Amerika, hindi ka rin masyado accepted kung hindi ka belong to the same status. But anyway, so question mo, yung mga anak, yes, pinanganak dito. Pinanganak dito sa Pilipinas, saan nyo ginawa? At sa- Pilipinas. Sa Pilipinas din? Pilipinas. So kasi parang di ba LDR ang ano nyo? Relasyon Umuwi po nyo? ng 1999, pag uwi ko sumunod, tapos yun, yung aking mga chikiting. Then, yung umuwi din sa Japan. Yung kinasal na kayo, tumira ba kayo ng Japan? Opo, tumira po. Pero hindi ako pwede doon eh. Kasi hindi ko nakikita na mag-grow ako dahil nandito nga. From 1999 kasi, na umuwi ako, nag-concentrate ako sa mga anak ko. Then, may mga side bet akong mga negosyo noon. Nagbigasan ako. You Maraming decided tinry. to live here in the Philippines. Maraming tinry. Okay. Then, nag-water station ako dito. Nag-install kami ng mga water stations. Ayun, water So you station. tried different kind of businesses, di ba? Yes, ma'am. So make avail dun sa mga naipon mo o padala ni Habi. So minsan sabi mo papadala ka ng mga products from Japan tapos niloko ka pa, di ba? Opo, ibebenta po dito. Marami kang pagdadaan kasi not at all times naman yung mga salamuha mo is okay. So, lahat ng struggle, sabi nga, pag good heart ka kasi, hindi mo iisipin na lolokohin ka ng mga kaharap mo. So, it always happens. So, Yes. sabi ko nga kay ma'am, sa dami ng scam, baka na ako, may trophy na. Pero still going on pa rin bubudol-budol ako. ka ba? Oo, kasi Nabubudol ka? ilang years mabubudol ka lahat. Lahat na nandun ang mga Doon ka problema. naman matututo. Yes. Oo. Yung lesson learned mo talagang, kumbaga pang valedictorian na. May medal. Doon ka matututo sa... Hindi, unang words pa lang ng nagbubudol, alam niya na kung budol ka. Kasi marami siyang experience. Parang ako lang din. Okay, yung maganda yung during the COVID times, gusto ko yung istorya mo na you fell, Yeah. your business fell, and then how you get up again. Gusto ko nga yung nag-barbecue ko pa eh. Nag-barbecue ka pa? Pakwento nga. Opo. Okay. Nung nagkaroon ng COVID, kasi close na rin yung water station namin that time, kasi nag-close yung water station namin 2018 eh. So nagkaroon ng COVID, wala talaga as in zero. How can you survive? So hindi ready lahat, di ba? So yung mga anak ko, tuloy pa rin yung aral. Hindi mo naman pwede sabihin nun na hindi na magpapasok, magbabayad ka pa rin ng tuitions nun. So lahat ng problema nandoon, nakastack lang yun doon. So which is the problem of everyone that time. Hindi lang yung mga may pera, okay sa kanilang manatili sa bahay kasi mas maganda yun sa kanila. Oo, tsaka may pinag-aaral Oo. ka. Ngayon ako, may pinag-aaral ako. Yung mga anak ko, sila yung, mami, magluto tayo ng barbecue. Mag-ano tayo, sila yung tagapaypay, yung mga doktora ko. Sila yung maid namin ng tutulong na magtusok. Titimplahan ko. Tapos magde-deliver kami ng kimchi. So yun yung survival that pandemic. Pero that pandemic, doon na nagkaroon ng opportunity ng doktora ko na nag-swab test sila. Yun, maganda yung kinita nila doon sa swab test na yun. Marami yan eh. Oo, Yes, pero- at saka mga medical supplies. So if you were able to heard about the orchid scam,
andun ako. Na radio news to eh. Kasi siya yung nagdala ng mga mask. Kung ano yung racket, kung ano yung trending. Yes, kung ano yung pinapasukan trending, mo. papasukin Pero talaga before yun. yung rocket niya na yan, yung anak niya nakapaghanap ng swab test, tapos Yes. yung pagdala niya ng mga mask, nakaangat siya. Pero sabihin mo nga, magkano na lang yung pera mo at that time nung mag-barbecue kayo? Wala na po. Wala. Konting-konti na lang yung pera namin. Sabi ko, Lord, konti na lang yung pera namin. How can we survive? Yes. So, ang sigad naman, ibibigay niya naman sa'yo eh. As long na gagawa ka ng paraan. Pero kung mananalangin ka and you're just going to sit down, walang ganon. Yeah, Hindi niya that's true. ibibigay yun. Faith comes with action talaga. Yes, opo, Diba? opo. Diba ang ganda ng istorya na Palagi yan? yun, sasabihin You're so ko. strong. Talagang I fighter need si to. Yvonne. And I have to. Kasi may mga anak ako eh. Correct. anak Totoo niya. yan. Yes, Totoo lagi yan. kong sinasabi kay Lord na, Lord, kahit dulo na lang ng daliri ko yung nakadikit sa'yo. Naniniwala ako dyan. Basta Opo. yung anak mo nasa piling mo, hindi ka papabayaan ni Lord. Ako, naranasan ko yan sa Japan. Kasi sa Japan kami, yung lifestyle namin. Na-divorce na ako dun sa husband ko. Go hakwen na lang ang pera ko. Meron akong 2 anak. Magkano yung go-hack yun na yan? 200 pesos. 250 pesos, something like depende sa that. rate. Oh, talaga. Parang wala na rin, di ba? Wala nang halaga ang 200 pesos. Oo. Eh. Kaya, tapos nasa Japan ka pa. 'Di ba? Ang mahal-mahal ng bilihin Paano doon. nagkaroon ng miracle? Ayun, miracle nga talaga. Anong nangyari? Parang yung boy sang ko, yung waiter ko, walang matirhan na bahay. Pinatira ko siya sa bahay ko. Tapos sabi niya, Mama, sabi niya, ako na muna magtatrabaho for us. Ayun, nagtrabaho siya that time. Yung sweldo niya, binibigay niya sa akin lagi yon, sing and everyday. Yun yung miracle. So, na hindi mo inaasahan. Yun ang sabi nila, God never leaves you alone. Yes. Sabi nga nila, yung mga birds nga, mayroon pa rin makakain, mga anak pa nga niya, di ba? Diba? Tayo ng mga anak niya. Yung Pero ibon nga, gumagawa ng paraan, di ba? Wala silang bahay, di ba? and sometimes it happened to me Then many after times that, din. nagkatrabaho agad ako. Yeah. So in life, wag kayong kapit lang sa faith nyo kay God. Pero I believe, I believe also. cliche masyado siya, pero totoo talaga. Pagkapit ka lang. Oo. May Yung- ginagawa talaga si Lord ng paraan, ano? Ako, last week, di ba, may mga back and forth ako sa emergency. Bayad Oo, dito, lagi bayad to. dyan. Sabi ko, kulang na. Babayad pa ako. Yung water ko pa pala, yung brother ko nakalimutan niya i-switch off yung water. Oh my God, 2,000 plus ngayon yung babayaran ko. Sabi ko, saan tayo kukuha niyan, babae? Pero, may dumarating. May dumarating, talaga. no? Kaya huwag tayong Di ba, yung sabi mo, Yes. ito na lang. May darating. laban lang. Kaya yung mga OFW, laging baon, dasal talaga, dapat. Yes. And mag-ipon, ha? Oo, ipon-ipon. Tsaka hindi naman at all times kaya nilang bumalik, no? Dapat ipon talaga dahil kung hindi ka mag-iipon, pag uwi, ubus ka agad. Yes. Wala kang goal eh. Yes. Dapat may one goal ka para sa family mo. Katulad ko, inisip ko, hindi naman at all times kakanta ko. Oo. No? So talagang hindi ako para sa Japan eh. Hindi ako, masyado ako malungkot pag nandun ako dahil Pareho tayo. ang hirap, ayoko. Ayoko din. Pagka sa uuwi ako abroad. mga 5 days, babalik na ako sa Pilipinas. Pero ang sarap naman yan. May husband ka doon. I'm sure nagpapadala naman ng provision o pera, di Pagka ba? po kailangan ng mga anak ko, humihingi kami. Pero ngayon, support na yun sa kanya kasi old age Retired na na rin siya. Retired. Pero at that time, when you were here, nagtatrabaho pa siya, so nagbibigay naman. Nagbibigay naman po, pero syempre malaki yung ano eh. Ang Japanese Mga anak ko naman, puro siton. okay, What do you okay mean? siya sa mga anak. Seton po ang school. So, mahal. So, sa tuition pa lang, Kulang yung padala. opo, tsaka pag nagdo-doktor, magkano yung tuition Ay, fee? oo. So, magbibigay siya, magbibigay ako. Alam mo yan, may doctor ka. Libro pa lang, libo-libo Yes, na. libro pa lang. Oo. Per semester yan, iba-ibang libro. But anyway, so yan ang kanyang ganda-ganda ng istorya ng ating OFW na kumapit lang at go ng go Yes, lang, move totoo po. forward, never gave up. So Wala ano po namang yung hashtag kwan nyo sa buhay?
Ang sa akin? Ako, pagpagod, tulog. Pagod, tulog. Pagpagod, tulog lang, di ba? Kasi Oo, may bukas pa eh. Yes, mostly kasi Filipinos or yung iba na nagtatrabaho, no? Pagpagod, mainit na ulo. So, affected na lahat. So, sa aming office, lagi kong sinasabi sa mga tao ko, pag pagod kayo at hindi magandang mood nyo, pwede Umuwi na kayong kayo. hindi pumasok. Okay? Kasi meron pa namang susunod na araw. Kasi yung papasok ka, and then ang mangyayari is, magbibigay kayo ng parang problema sa iba. Correct, Kasi correct. yung negativity, Oy, ang no? galing. Lagi ako sinasabi ko, positivity attracts possibility. Yes. Always yun. That's Yes. correct. No negativity ako. Yung negative ko, ito-turn ko palagi Yes. sa positivity. Why? Pag meron ako nakukuhang problem, sabihin ko, Lord, siguro hindi ako para dito. Ako yung nag-aano sa sarili ko, ifo-focus ko. Hindi ko nakuha. Lord, siguro hindi ako para dito. Or baka may mas magandang mangyayari sa akin. Kasi, bakit? Mag-isa ako eh. No one will comfort me. Siyempre, ko pa rin sabihin sa anak ko. Hindi ko rin pwede sabihin sa asawa ko kasi Minsan hindi niya ganun. maintindihan. So, I need to do it sa By sarili ko. yourself. Wow, ang galing, no? Ako, Kailangan ko yun. Pagka yung pagod na ako, papasok ako sa kotse ko, iiyak ako. isa ka hihinga lang, ako ng mag-isa ka malalim. lang. Opo. Tapos magmuni-muni ka Tapos na lang. magme-meditate ako, nakaya ko yun. Paglabas ko, okay na ako. Kasi hindi nila pwedeng makita na weak ako, especially my Yeah. children. Never na pinakita kong umiiyak ako. Kasi pag nagiging boss ka Comes ka, talaga, nakita ganun mo. talaga eh, no? Nanay ko si Doc Zoe. Sabihin ko minsan, di ko na kaya, Doc Zoe, ayaw ko na. Akala ko nag-aaral ka ng life coaching, CBT, modern applied psychologist ka, ba't di mo ina-apply yan? Sabi, you cannot doctor your own self, Doc Zoe, kaya ikaw ang doctor ko ngayon. Sabi, no, I cannot doctor my mother. Pero alam mo, wala naman kasi kong asawa. Kaya sabi ko, Zoe, pasensya ka na sa ikaw na pagbubuntunan ko. Kaya salamat, andyan kayong dalawa. Minsan, kinukwento ko na. Normally, pag talagang wala asawa, matatag yan. No? Yeah. But anyway, so, ayan yung ating guest. So, yung mga istorya ng buhay niya, talagang inspirational. So, pupunta tayo sa kanyang part 2 mamaya sa episode natin na susunod. Yes. Malalaman natin na siya po ay isang presidente na ngayon ng mga malalaking development real estate corporation. Partner siya ng mga foreigners dito sa mga magagandang resorts sa Batangas, Mountain View, meron na siya. Meron din siyang development resort sa Laguna. At meron na rin silang mga commercial future project development sa Nueva Ecija. Yes. Kagagaling mo lang doon, di ba? And then yung kanyang one of the biggest, if not it's the biggest, in Silang, Cavite, yung kanyang FCC Cafe. FFC, sorry. Ano bang ibig sabihin ng FFC? Anong Family and Friends Cafe. Oh, wow, family. Mindset Punta nga cafe. tayo. Pagpunta ka daw doon, Napuntahan ko Unli na yung yan. coffee, di ba? Napuntahan ko na yan. Yung para siya medyo liblib ba yan? Hindi po. Hindi Tabi ba? ng highway po. Highway mismo siya. Family and friends. Ay, kaka-open okay. lang. Oh. Saan ka naman pupunta ng liblib? And imported lahat, no? Yung kanyang cafe, pakisabi nga. Apo. Yung mga items po namin doon is from Japan. Oh. So, but we have suppliers also from the Philippines, no? But yung mga items po kasi, pati yung mga sauces namin is inuwi ko pa from Japan last November. Kasi it's a resto also. It's a cafe, Pag-usapan restaurant. niya sa second Oo, episode. sa second episode. Tignan mo very naman, exciting. from the beginning, nakipipila lang sa papel. Ngayon, Nakikipila sa tubig. oo. Purihin mo, nagbubuhat ang beauty mo ng tubig, imagine, for 12 At sa pesos. susunod nating interview, Yes. So, abangan sa next episode, malalaman nyo lahat ng kanyang success stories at ano yung mga pag-aari na niya ngayon. So, parting words, Miss Sa akin, for all the Yvonne? OFWs na nangangarap no para sa pamilya nila, wag lang po kayong titigil. And pag meron tayong goal, hindi tayo pwedeng mag-stop. Kasi pag nag-stop ka na, wala na eh. Hindi mo na maitutuloy eh. Yes. Palagi lang guidance from our Lord and syempre lakas ng loob kung paano kayo nakarating dyan at kung paano nyo itataguyod yung mga
family nyo. That's true. Ayan. And you have to keep yourself healthy. Yes. Di ba? So, First magtira yan. kayo ng lakas. Hindi lang lakas ng loob, but lakas ng stamina nyo na keep yourself healthy. Kasi pag merong, sabi nila nga health is wealth. When health is lost, everything is lost. So, Yes. hindi ka na makapag-move forward. Yes. Ikaw, parting words mo? Alright, syempre, para sa mga OFW, ayun ang lagi kong sinasabi din. Syempre, ipon dapat. Ayan, huwag gagastos ng walang katuturan. Mag-ipon, ayun. Para sa sarili. Yes. Wag ibigay lahat. Alma? Thank you so much, Miss Yvonne. Thank Very you. inspirational masyado yung kwento mo, no? Sa mga talagang paghihirap mo nung mula nung bata ka. Maraming salamat. Thank you very Diba, much. no? It wakes us up. Parang kala mo nakakakawawa ka, pero... Akala ko, feeling ko noon, ano rin kami, kasi 6 children din kami. At wala rin kami, ama. So, mas mahirap yung naranasan niya, yung walang tubig. Yes. Diba? Di ba, walang kuryente, basta may tubig, di ba? Ibig mo sabihin, naghirap ako. Pumupunta kami Kaya lahat nga, sa nakakabilib. river to get some water. Oo, di ba? Buti may nawasan na after 2 years, 3 years. Anyway, so again, Philippines, thank you so much for tuning in or watching our talk show, Kumusta Ka Bagong Pilipinas. This is your host, Marlene Crag, and I would like to thank... Okay, thank you, mga ka-OFW. Please stay tuned and follow us to our Facebook, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. And of course, sa YouTube channel po, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Thank you so much. Subscribe And see you. and thank you to so much our on our technical staff, crew, our technical director, crew. cameraman. Thank you so much. Kay, Goodbye. lalo na sa director natin, kay Sir Mark Anthony, kay... Sir Anthony, Sir Correct, Mark Angelo, our Jello? cameraman, and Mr. Kay- Glenn. And Gmar, thank you so much. And sa thank ating you lahat. to our director of program development, sina Miss Alicia and Miss Jillian Pascual. Of course, Thank our you. guest, Miss Yvonne. Thank you so much. Thank so you. much. Thank Arigato you. gumastos ka Arigato pa, gozaimasu. Miss Yvonne. Arigato din. Hi. Bye-bye, Philippines! Bye.